Good afternoon, everyone. Good afternoon, Sir Jason. I am Gisa Tagsip, and I am here to discuss the continuation of Lesson 4, the Nano World. So, Nano World is a world at microscopic level. Nanos, it is from the Greek word means dwarf, so gamay, little, a little. Then let's do a quick recap. What is nanoscience? It is a convergence of physics, material science, and biology which deal with manipulation of materials at atomic and molecular scales. So, in basic term, ang nanoscience is ang study ni siya sa mga living things under microscopic level. What is nanotechnology? It is the ability to observe, measure, manipulate, assemble, control, manufacture matter at the nanoscale. So, ang kaning nanotechnology is ang equipment or instrument ni siya nga gamiton sa mga researchers in order to study the living things beyond microscopic level. So, let us proceed to the important personalities of that have a great contribution in the growth of nano world. There's a plenty of room at the bottom. An invitation to enter a new field at physics was a lecture given by Feynman considered the possibility of direct manipulation of individual atoms are as more robust form of synthetic chemistry than those used at the time. So, ang idea ani is ang plenty of room means it is an idiomatic expression nga gipasabot ni kanang Richard Feynman nga dili lang dapat sila nga mga researchers mag-focus lang ana nga state, dili lang sila mo settle ana nga lugar just because kuwang ang ilahang mga gipanggamit nga instrument to study more about things beyond their level. So, mo to giingnan ning iya nang gi-propose murag ang kani nga theory is iyahang gi-invite nila ang mga researchers nga dili lang ta mo focus ani nga kanira kay murag interested siya ba nga napagid mas laom nga idea or napay mas deep nga or napay dili lang kana lang nga atom ang naa dira kundi napay daghan sa ilawom pagid ana nga atom. So mao to dira na nabuo mao na natawag siya nga father of nanotechnology kay ang idea man niya mo nag-org sa uban or nag-push sa uban nga mga researchers nga bitaw sa basin naa pay lain nga atom ani ilawom nga atom. So para mahibaw-an nila if tinuod bagid para ma-prove nga tinuod gid ang iyahang giingon mag-need silang technology or instrument para ma-check gid siya mao nang ang mga researchers ato nga time is nag-iya-iyahay sila og invent og mga butang nga pwedeng magamit para ma-prove ang iyahang discussion. So the second personality is si Eric Drexler, an American engineer best known for introducing molecular nanotechnology, known as Godfather of Nanotechnology, published the first book of nanotechnology, Engines of Creation, The Coming Era of Technology, published as the book Nanosystems, Molecular Machinery, Manufacturing and Computation in 1992, which received the Association of Publishers Award for Best Computer Science of Book of 1992. So kani si Eric Drexler is kanang mura na siyang byproduct sa idea ni kanang Richard Feynman kay ug wala pa guro niingon nga basin bawa pa guro to na masin si Richard Feynman nga napay atom sa ilawom sa atom. So dili siya maka-invent aning molecular nanotechnology. So gigamit ni siya para ma-prove ang iyahang discussion. Mo nang gitawag po siya Godfather of Nanotechnology kay kung si Richard Moy father, siya Moy
sanga. So, nagsanga-sanga na ang idea ni Richard Feynman. The third is Gerd Binnig. He is a German physicist. He is most famous for having won the Nobel Prize in Physics jointly with Heinrich Schroer in 1986 for the invention of the scanning tunnel microscope. So kani si Gerd Binnig ug si Heinrich Schroer, a Swiss physicist, nakadaog ni sila og tagaan ni sila prize nga Nobel Prize pag 1986 kay tungod sa ilahang scanning tunneling microscope. So, mao nilahang scanning tunneling microscope. Mao ni siya. Microscope siya, pero daghan siya og mga party-party, which is wata kailaw unsa na. So, scanning tunneling microscope or STM is a type of scanning probe microscope used for imaging surfaces at the atomic level. So, unlike sa mga normal nga microscope, kani nga microscope is muskan gini siya sa pinakailaw, murag pinakaubos sa tanang ubos, makascan ni siya, makita ni siya pinaka, di ba, kay naman ginay kuto. Ang ilawom sa kuto, ang organism pa na isa ilawom sa kuto, makit-an ani nga microscope. Mumao ni gi-invent ni Gerd Binnig og ni Heinrich Schroer, which is naka-contribute gyud siya kaayo sa nano world. A few years later, in 1990, Don Igler of IBM in Almaden and his colleagues used STM to manipulate 35 individual xenon atoms on a nickel surface and form the letters of IBM logo. So kanin si Don Igler naghimo-himo guro ni siya o guro ni siya lingaw or unsa yang gibuhat. Basta kayo nagmanipulate, naghimo siya og 35 individual xenon atoms. Imagine pinakagamay ni sa tanang gamay by the use lang ani nga scanning tunneling microscope. So ingon ani ka powerful ang nahimo ni Gerd Binnig ug ni Heinrich Schroer. So mao ni katuning pag kinaunhan nga release sa STM. So as by the years goes by, daghan na kayog mga utukan niya ilang gi-enhance ang capability or ability sa STM sa ug unsa ilahang mabuhat. So sa pika slide na discuss nato nga si Don Igler katong gigamit niya ang STM para magama og 35 xenon atoms to form IBM logo. So pag 2010 naka-receive siya og Kravis Prize in Nanoscience for this work. So in summary,
ang kaning mga personalities or kaning important personalities naka-contribute jud pinakadako or dako jud kaayo contribution sa nano world. Imagine if si Richard Feynman wala pa niya gi-introduce ang plenty of room nga iyang idea, dili makahimo si Eric Drexler sa katong molecular nanotechnology. Di po siya mahimong godfather, di po siya mahimo sa Forsyth Institute. Nya paghuman ug wala po tong Forsyth Institute, si Greg Binig og si Heinrich Rohrer maglisod pod og gama atong STM kay without the knowledge nga na-provide sa Forsyth Institute with the people in that system, in that culture, in that community, wala lisod i-compose og usa ka idea nga imagine makakani nga STM is makakita og pinakagamay sa tanang gamay. So if wala ang pag-collide or pag-unite sa ilahang mga idea, ang nano world, ang pag-study sa nano world karon is impossible kaayo because nano world means dwarf. So gamay gid siya kaayo. Kung kinsa mang tawhana ang magka-interesado ana, wala kundi ang kanira gid sila. So ang kana o karon na namagay mga interesado, it's because of the attributes of these four people nga nangita gid sila paagi nga samot na si ato ang father of nanotechnology nangita siya para ang katong mga researchers nga mag-focus ra unta sila ana nga dapita mo pailahang knowledge. So lesson learned ani is we must not settle of what we have right now. So wata kahibaw nga if pirmi ta mo og kato sila ni settle sila ato, so wala sila kahibaw nga napaday atom sa ilawom sa atom. Mo na if we have given a chance to explore outside, so dapat ma-explore jud ta para napatay daghang mahibaw-an beyond our knowledge. So maura to siya. Thank you. I hope you will learn a lot from this video. Bye-bye.